Hello guys, meron lang po gustong i-share. Meron pong viewers po natin ang nagtatanong at sinasabi niya ano daw po yung pagkakaiba ng Church of God na akin pong kinabibilangan at ng Seventh-day Adventist na dati ko pong kinabibilangan. So para sagutin po yung question na ito is hindi kasi maganda kung parang magiging bias kasi ang dating kung isang member sa Church of God at ang magbibigay po ng comparison between Seventh-day Adventist and Church of God. Siguro para gawin na lang natin general kasi ayoko na parang lumabas, parang nanunuligsa tayo sa pananampalataya ng Adventist kasi ako, sabi ko nga ay galing ako dyan at kung ugali lang ng mga miyembro, napakababait na mga miyembro po dyan. Mataas ang aking respeto lalo na sa aking mga kinikilalang mga kasamahan po dyan. So ayoko na ang maging dating is parang direkta akong umaatake sa Seventh-day Adventist. Pero syempre dahil request mo ito, question mo ito at ito ay comment sa aking page, natural meron naman ako sigurong rights na sagutin ko yan. Pero para hindi po tayo maparatangan na umaatake sa Seventh-day Adventist, gawin na lang natin general. Ano yung pagkakaiba ng Church of God na kinabibilangan po namin sa alinmang iglesia na nakatatag ngayon sa sanlibutan? Siguro para mas maganda, general na lang, ganun na lang ang ating i-focus. Unang-una, ang Church of God Sanctified Apostolic ay natutunan sa Biblia na ang first century Christian o yung unang siglong iglesia na itinatag ni Jesucristo, ito po ay mayroong official name at ang kanyang official name ay Church of God. Nung itinatag ito ni Jesucristo, ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Dahil siya yung nagsasalita, sabi niya, aking iglesia. Nung ipinangaral ito ng mga apostol, tinawag nila itong iglesia ng Diyos. Bagamat maraming mga pangalan din na itinawag pa sa tunay na iglesia bilang dagdag na pagkakakilanlan sa Kanya, natatangi po yung pangalang Church of God sapagkat ito po ay tumutukoy sa Kanyang katawagan sa kabuuan. Kagaya ng mababasa sa Bible, ang iglesia ng Diyos, mababasa po natin siya na singular, Church of God. Hindi po kagaya sa salitang iglesia ni Kristo. Ang mababasa po natin is Churches of Christ. Meaning to say, kung i-consider mo yon, wala namang masama kung tawagin mo ito sa kabuuan na iglesia ni Kristo. Nga lamang, kung sasabihin mong ito yung official name, dito magkakaproblema sapagkat hindi po ito ginamit ng Biblia. Ang ginamit ng Biblia is Churches of Christ para tumukoy po sa mga kaanib at hindi bilang pangalan ng iglesia sa kabuuan. Siguro makakita ka na ng iglesia ni Kristo sa mga paraphrase version, sa mga translation na lang. Pero sa original na manuskrito, ang ginamit po bilang pantukoy sa tunay na iglesia ay iglesia ng Diyos. So ito po yung pangunahing katangian ng Church of God Sanctified Apostolic. Naninindigan na ang official name o pangalan ng iglesia na itinatag ni Kristo ay iglesia ng Diyos. Ikalawa, yung organization. Ang organization po nito ay pinamumunuan po ng mga tao na inihalal mismo ng Diyos. Mababasa sa Aklat ng Korinto, ang Diyos ang wikay naglagay ng ilan sa iglesia. Ito yung pamunuan. Una-unay mga apostol, ikalaway propeta, and so on and so forth. So, ito pong Church of God Sanctified Apostolic, palibasay, dumaan siya sa mahigpit na pagsubok nung time ng Dark Ages. Siyempre, based sa history, nung time ng Dark Ages from 538 AD to 1798, ang focus po ng mga Kristiyano sa panahong iyan is yung pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi masyadong napagtuunan yung pamunuan sapagkat nung namatay ang mga namumunong apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro, nung time ng Dark Ages, hindi po sila nakapokus sa pamunuan kundi sa pangangaral ng Ebanghelyo. Nung after po ng Dark Ages, muling ibinalik ng church yun pong pamunuan na mababasa sa unang Korinto na itinatag ng Diyos. So, ang church po na ito ay pinamumunuan ng apostol sa halip na presidente, mga propeta sa halip po na vice-presidente, ebanghelista, pastor, guro, at iba pa. So, ibinalik po ng iglesyang ito ang pamunuan kung paano po pinamumunuan ito ng mga Kristiyano noong unang siglo. Hindi po presidente at vice-presidente ang nangunguna, kundi mga apostol. So, ikalawang katangian ng Remnant Church of God, ito po ang iglesia sa ating panahon na ibinalik po ang pamunuan ng apostleship sapagkat ang unang siglong iglesia ay nilagyan ng Diyos hindi ng presidente at vice-presidente
presidente, kundi mga apostol na nangunguna dito. Ikatlo is history. Ang Church of God Sanctified Apostolic, ang tanging Church of God dun po sa Amerika na matitrace back mo ang kanyang origin pabalik sa Jerusalem. Sapagkat ang tunay na iglesia itinatag ni Kristo sa Jerusalem. Kapag ang iyong iglesia hindi na itatagpo noong unang siglo sa Jerusalem, siguradong hindi si Kristo ang nagtatag niyan. Yan po ay tatag ng tao. Ito pong kinabibilangan po namin na Church of God Sanctified Apostolic or mas kilala po na Church of God Seventh Day. Ito po ay bunga ng pangangaral ng Old Congregation ng Church of God sa England. Ito po ay officially na-establish sa Newport, Rhode Island noong 1671 sa pangunguna po ng missionaryong si Stephen Mumford. Ito po ay pangangaral ng Old Congregation ng Church of God sa England. Bakit po may Church of God sa England? Sapagkat ang tunay na iglesia na itinatag sa Jerusalem, ito po ay pinang-usig, nakarating sa Asia Minor at nakarating din po sa Europe. Yun pong England ay part ng Europe na nagpapatunay na sa history na abot po ng pangangaral ang lugar na ito ng mga Kristiyano. So nung nagkaroon po ng Church of God sa England, nagpadala po ng missionary na ito nga po ay sa katauhan ni Stephen Mumford upang mangaral po sa Amerika. 1671 na establish po ang Church of God na kinabibilangan po namin. Meaning to say, itong Church of God, ito po ay galing pa doon sa Dark Ages na pang-uusig. Isa po siya sa nakalasap ng bagsik ng pag-uusig nung time ng Dark Ages or Papal Supremacy. So after ng Dark Ages, ito po ay nanatiling remnant o nalabi sapagkat maraming hindi nag-survive at kaunti lamang po ang nanindigan sa pagsunod sa kautusan ng Diyos at pananampalataya kay Kristo Jesus. So, kung paano nung time ng Dark Ages, ito pong remnant Church of God na natili sa pangingili ng Sabat, pangangaral ng dalisay na ebanghelyo, pagsunod sa kautusan at hindi pagkain ng mga hayop na marumit karumalduman, pagkatapos ng Dark Ages, naninindigan pa rin po siya sa ganun pong paniniwala. Kaya remnant na lamang po siya sapagkat marami sa kanyang mga kasabayan, sila po'y naitalikod sa pananampalataya or naging Sunday keeper. So ikatlong katangian ng Remnant Church of God, ito po ang tanging Church of God sa Amerika na matitrace back mo ang kanyang origin pabalik po sa Jerusalem. Kaya po ang tunay na iglesia hindi po naitalikod kundi nag-continue. Tinatawag po siya ng Biblia na remnant na sa kanyang official na pangalan na nanatiling Church of God. Ikaapat po is doctrine. Natatangi po ang doktrina ng Church of God Sanctified Apostolic. Unang-una, ang Church of God Sanctified Apostolic, ito po ay One True God Believers. Ito po ay OTG. Ito po ay tumututol sa doktrina ng Trinidad. Sapagkat ang Trinidad, ito po ay doktrina lamang po na binuo sa konsilyo at hindi po ayon sa turo ni Jesus at ng mga apostol. Sapagkat si Jesus at ang mga apostol ay nagtuturo na meron lamang iisang tunay na Diyos, ito po ang Diyos Ama. Ibig sabihin, dahil established na po ito noong 1671, mas nauna pa po itong nagturo may kinalaman sa kadyusan, pagiging one true God believers, pagiging ganap na kaisahan ng Diyos, meaning walang tatlong persona sa iisang Diyos. Nauna pa po itong Church of God sa kilala nyo pong mga established na iglesia dito sa Pilipinas na nagtuturo sa ganap na kaisahan ng Diyos. Gusto ko rin linawin na hindi po kami sumasamba kay Jesucristo. Mababaliwala kasi kung ang paniniwala mo iisa lang ang Diyos ang Ama, tapos pagdating sa kapilya, dalawa naman sasambahin mo, ang Diyos Ama at saka yung taong si Kristo Jesus. Hindi po ganon. Ang Church of God ay hindi po sumasamba sa Panginoong Jesucristo. Pero mahalaga po siyang bahagi, mahalaga ang papel na ginagampanan ni Jesucristo sa aming pagsamba, isang pagsambang nakaluluwalhati o nakalulugod sa Diyos. Ang mga kabahagi sa Remnant Church of God ay hindi po basta kumikilala kay Jesus na tao lang. Kami po ay naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi po nagsimula ang kanyang buhay sa sinapupunan ni Maria. Siya po ang unang nilikha o panganay sa lahat ng mga nilalang. Sabi nga sa Juan 1:1 hanggang 3, siya po ay kasama na ng Diyos sa pasimula pa at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay. Alin man daw ay hindi nalikha kung wala siya. So sa Bible, tinatawag din po siya na Diyos.
Pero syempre, mayroon po tayong konteksto dyan. Kasi kapag ka Trinitarian or naniniwala sa pagka-Diyos na Jesucristo, kapag ka sinabi natin na si Jesus ay Diyos, ang kaisipan kagad nila, si Jesus ay kapantay na Diyos, walang hanggan, walang pinagmulan, at makapangyarihan sa lahat. Pero sa katotohanan, hindi ho ganon ang kahulugan talaga kapag ka ikinakapit sa isang individual sa Bible yung word na God. Sa tunay na Diyos, pwede siyang tawagin na Diyos kahit wala yung salitang tunay. Pero sa isang makapangyarihan sa lahat, walang hanggan, walang pinagmulan, sa Kanya lamang po ikinakapit yung word na true God or tunay na Diyos. So hindi ho mababa ang aming pagkakilala kay Jesucristo, nga lamang hindi po namin siyang itinataas na kapantay kay Yahweh or sa Diyos Ama. May kinalaman pa sa doktrina, ang mga kabahagi sa Church of God Sanctified Apostolic ay naniniwala sa validity ng Ten Commandments. Mean to say, mga commandment keeper po ang mga kabahagi sa Church of God Sanctified Apostolic. Kami po ay Sabbath keeper at hindi rin po kami kumakain ng mga hayop na marumi at karumalduman. Saan po kami natatangi sa bagay na yon? Meron po kasing mga may ganyang paniniwala, pero nung nagsimula, sila po ay Sunday keeper, kumakain ng baboy at hindi po commandment keeper. Samantalang itong Church of God Sanctified Apostolic or kilala sa Amerika bilang Church of God Seventh Day, ay yun na po ang belief, paniniwala at doktrina nung ito po ay ipinanganak. Panglimang katangian ng Church of God Sanctified Apostolic na aming kinabibilangan, ito po ay merong testimony of Jesus Christ. Meron pong patotoo ni Jesus. Ang patotoo ni Jesus, iba pa po ito sa kaloob na pagkapropeta. Iba po ang spirit of prophecy sa gift of prophecy. Ang gift of prophecy o kaloob na pagkapropeta ay ipinagkakaloob sa ilang individual at hindi po sa kabuuan ng iglesia. Ang spirit of prophecy, ito naman po ay taglay ng iglesia sa kabuuan. In fact, si Apostle John, siya po ay inusig dahil po sa testimony of Christ na siyang spirit of prophecy. Ano po ba yung testimony of Jesus Christ na siyang spirit of prophecy? Ito po yung ebanghelyo, sapagkat si Apostle John ay inuusig dahil sa pangangaral ng ebanghelyo. Ano po ba yung ebanghelyo? Ito po yung buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito po yung ipinapangaral ng mga alagad. Ipinapangaral nila na yung inaantay na tagapagligtas, yung itinuturo ng mga propeta sa Old Testament na isang tagapagligtas, ito po ay si Jesus na anak ni Maria. Paano natin malalaman kung sino ang may tunay na pagkakilala sa tagapagligtas? Sino po yung merong tunay na spirit of prophecy o patotoo ni Jesus? Ayon po sa tanda na ipinakita ni Jesus, ang tunay daw na Kristo is kagaya daw po ni Jonas, na kung paanong si Jonas daw po ay 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng dambuhalang isda, ganun din daw po literally 3 araw at 3 gabi mapapasa ilalim ng lupa ang anak ng tao. Ito po yung tanda na ibinigay ni Jesucristo. So, meaning to say, yung tunay na merong spirit of prophecy, sila po yung may paniniwala na si Jesus ay literal na namatay at muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw. So ito po yung 5 katangian ng Church of God Sanctified Apostolic o mas kilala sa tawag na Church of God Seventh Day. Una, naninindigan sa pangalang Church of God. Ikalawa, ibinalik po nito yung organization or pamunuan kung paano sa unang siglong iglesia na pinangungunahan ng apostol, propeta, ebanghilista, pastor, guro, and so on and so forth. Meaning to say, hindi po ito pinangungunahan ng presidente at vice-presidente. Ikatlo, ito lamang po ang tanging Church of God sa Amerika na matitrace back mo ang kanyang history pabalik po sa Jerusalem, sapagkat karamihan ng Church of God doon po sa Amerika ay umusbong lang po sa Amerika bunga ng revival or sa pagtatatag ng tao. Sa doktrina, ito po ay one true God believers. Ito po ay commandment keeper, Sabbath keeper, at hindi po kumakain ng hayop na marumit karumalduman. Ikalima at huli, ito po ay merong testimony of Jesus Christ. Meron po itong spirit of prophecy. Ang spirit of prophecy, ito po yung ebanghelyo. Ang ebanghelyo, ito po yung buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Itinuturo sa tunay na ebanghelyo na kagaya ni Jonas, ang anak ng tao or si Kristo,
kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi doon sa tiyan ng dambuhalang isda, ay ganun din daw na pasailalim ng lupa ang anak ng tao. So ito po yung tinitindigang aral, paniniwala, doktrina ng Church of God na siyang nagtatangi sa kanya sa lahat ng iglesia sa mundong ito.